Kaya pakibati nga po ng mga katabi sa likod, sa harap, sa gilid ng Carito Morning. Ayan, handa na po magpulang lahat. Mahina, pakisigaw nga po, Hallelujah! Hallelujah! Mahina, Hallelujah! Hallelujah! Ayan, palakpakan po natin natin Diyos sa buhay. Ayan, sabi nga po mga kabiyaya sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is unshakable, and He has done great things by being our refuge and strength in times of trouble. Hallelujah! Pakisabi nga po, Hallelujah!
Lord, salamat. Hindi lang, Panginoon, dati ka pagbuhay mabuti hanggang sa ngayon, Panginoon, you do great things, Ama. Lord, salamat sa pagsama mo sa amin sa buhay na ito, Ama. Lord, patuloy natin purihin sa tahin ng ating Diyos sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nga sa Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Salamat, Panginoon, that through it all, Panginoon, for every season, Panginoon, aming buhay, kasama ka namin. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinapabayaan. Sagapin mo aming mga papuri naman. Salamat, Jesus. You see me through.
time, sa bawat journey, Panginoon, na bawat step ng aming buhay, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, all throughout, Panginoon, kasama ka natin, Lord. Salamat mula noon hanggang ngayon. Ay pabago-bago na season ng aming buhay. May maganda. Sa'yo pa yung Panginoon ang purihan sa lahat ng iyong Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil kami nandito nakatayo, Panginoon. Nagpupuri sa'yo, nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Indeed, Panginoon, greater things, Panginoon, will come our way, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Spirit at katotohanan. Sa iyo lahat ng pupulit pagsandag kaluwan natin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Meron naman ako. Okay, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Napakaganda ng awitin. Ang ating mga inihandog na awitin sa ating Panginoon sa umaga ito. Tunay na hindi ako umaawit kasi medyo ang ating boses ay nawawala and hopefully with the grace of God, hindi ako ubuhin. Amen. Amen. So, kiniklaim na po natin yan. So, today, ipagpapatuloy po natin ang ating serye, pang-5 na po. Your next season is coming. Pakisabi na po ulit. Your next season is coming. Okay, let us pray. Our Father in heaven, thank you so much for this beautiful day. Thank you so much, Father, for how you are so faithful in our lives. Tunay na Panginoon ang iyong katapatan ang siyang nagsusustina sa amin. Salamat, Lord, sa partisipasyon mo, sa provision mo, at sa presensya mo sa buhay ng bawat isa. Thank you so much, Lord, sa pag-aawitan ng iyong mga anak. Indeed, O God, you are in the midst of us. At umabot na po ang halimuyak ng aming mga awitin sa iyong nakilang trono. Thank you so much, Lord, sapagkat ikaw ang itinataas namin sa umaga ito at sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord. Ikaw lang ang mapapulihan at mapagpala ang iyong mga anak sa umaga ito sa aming pag-aaralan. Lord, thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pwede po bang pakibata ninyo mga katabi ng 2 thumbs up? You are Charito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa ating mga struggles, sa ating mga challenges sa buhay na ito, let me ask you, how are you today? All is well. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. At ngayon po, pag-aaralan natin ang buhay ni Jacob. Sino po ba ang nakakaalam ng buhay ni Jacob? Wala po. Ayan, meron. Kasi sasabihin ko sana yung nakakaalam ng buhay ni Jacob, siya nang patatayuin ko dito. Okay, so hindi po lahat, and praise God sa mga nakakaalam kahit paano may knowledge sa buhay ni Jacob. So pag-aaralan ka natin, and let's hayaan niya na
i-share ko sa inyo ang 3 bagay. 3 things about what happens in the grace, if you find grace in the life of Jacob. So pag-aaralan natin paano tayo tinatagpo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Jacob. So, diretsuhin na po natin. Wala na akong review. Kaya nagpapastor na nagmamadali ka. Siyempre, uunahan ko itong hindi magandang ng aking galawan. Kaya wala nang review. Nawala na po ito eh. The last time, nung huli ko pong pag-speak, tinatapos ako nung gabi na wala na ako ng boses for how many days. Okay na. Pero ngayon mag-speak ako, talaga naman ang kalaban hindi tumitigil. Pero mas hindi tumitigil ang biyaya ng Diyos. Amen? So, paano tayo natagpuan ng biyaya sa pamamagitan ng kwento ni Jacob? Ang totoo po, natagpuan ang bawat isa sa atin ang biyaya ng Diyos sa hindi magandang nakaraan. Tama po ba? Lahat po ba tayo dito ay may mga hindi magandang nakaraan? Yes. Amen. So, huwag tayong ma-offend sa katotohanan that we all have flowed past. So, number 1, 3 things we grace finds you from the story of Jacob. Number 1, grace finds you in a flawed past. Ibig sabihin, hindi magandang nakaraan. So, lahat po tayo, dahil yan po talaga ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay merong hindi magandang nakaraan, iba't iba nga lang ang istorya. Iba't iba ang ating mga kwento, pero palaging ilagay sa isip. Ano man ang iyong istorya, ito yung istorya hindi maganda sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Amen. Meron po ba dito matuwid from the start? Wala po. Dahil kung meron pong magtataas ng kamay, sasabihin ko sa iyo, sinungaling ka. Amen? Bakit? Biblia na nagsabi, walang matuwid, wala kahit isa. Nang bumagsak po ang unang Adan, minana po natin ang kanyang kasalanan. So lahat ng ipapanganak, lahat ng ipinanganak ay may kasalanan na. Amen? At dahil sa kasalanan ng unang Adan, ulitin ko, lahat po ay makasalanan. Amen? Tayo po ay makasalanan na mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina. Sabi po yan sa Psalms. Tayo yung ipinag-ihi at ipinanganak sa pagkakasala. Kaya bawat isa'y makasalanan. Amen? Amen. Lahat ay makasalanan. Meron po tayong flawed past. Meron tayong hindi magandang nakaraan. Sabi ko nga kanina, iba-iba ang istorya, pero parehas ang tema, lahat ay makasalanan, sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Ganun po ang istorya ni Jacob. Ganun po ang istorya ni Jacob, kaya mula sa istorya nito, titingnan po natin kung paano ang biyaya ng Diyos ay kanyang natanggap, gumawa sa kanya ang biyaya ng Diyos, at mula sa hindi magandang nakaraan, dinala po siya ng Diyos sa season na napakaganda. Are you ready to study the Word of God? Amen. So, pakibasa na ako. Jacob's name is Caesar, and he gave up to it when he reached the brothers of Israel, and saw their father's Isaac blessings. Okay. Jacob's name means deceiver. Ano po ba yung deceiver? Ano po ba yung deceiver? Humina. Mandarambong.
manluloko, deceiver. Maganda po ba yung pangalan na yan? Maganda po ba yan? Kung magkaanak pa kayo, papangalanan nyo ng Jacob? Tinatanong ko po kayo, kung kayo bibigyan ng pagkakataon at magkakaanak, papangalanan niyo po ba ng Jacob? No, Jacob's name means deceiver. And he lived up to it. Ipinamuhay na ito kailan when he tricked his brother Esau out of his birthright and stole their father's Isaac's blessings. Yan po ay nabanggit sa Genesis 27:36. So, sabi ko nga, marami dito ang pamilya sa kwento. Siguro hindi nyo lang talaga tinatatakan yan, pero marami na po ang nagbasa ng Biblia. Pero meron po din talaga mga hindi nakakaalam ng kwento ni Jacob. Tama po ba? So, allow me to give you a short background. Pagkat kung babasahin ka po buong kwento ni Jacob, matatalagan tayo. So, ito po ang istorya. Kung atin po bibigyan ng titulo ang istorya ni Jacob, ang kwento po, Jacob tricked Esau. Okay, dinaya niya ang kanyang kapatid na panganay. Maganda po ba yun? Lokohin mo ang kapatid mong panganay? Hindi, siyempre. So, ito po si Jacob at si Esau ay kambal. Kambal po sila na magkapatid at dumating po ang panahon na dinaya ni Jacob ang kanyang kuya, ang kanyang kapatid na si Esau patungkol po sa birthright, ang karapatan ng pagiging panganay. Ang panganay po ay si Esau, konti lang po dahil siya ang unang lumabas. Technically, kung sino ang unang lumabas, siya ang panganay. Tama po ba? Pero logically, pantay sila. Dahil sa loob ng tiyan ng kanilang nanay, sabay silang na-develop. Okay? Sabay silang lumaki at may kwento sa Biblia na nasa tiyan pa lang sila ng kanilang nanay, nag-wrestling na sila. Nag-UFC na ba? So, nag-wrestling na sila. Siguro po sa tiyan, nagulangan ng konti ni Esau si Jacob, kaya siya unang lumabas. Medyo konti lang. Pero sabi sa Biblia, lumabas si Esau, hawak-hawak ni Jacob ang kanyang sakong. Okay? Attentive kayo, mamaya mag-quiz tayo. Okay? Hawak-hawak ang sakong ni Esau. So technically, walang putol. Napipicture niyo ba yun sa sarili niyo? Na lumalabas hawak-hawak ang sakong. So, magkusunod pero hawak ang kanyang sakong. Iba? So, yan po sa hawak-hawak ang sakong na yan. Maraming sa interpretasyon ng mga marurunong. Ininterpreto. Pero hindi po natin yan bibigyan ng pansin sa umaga ito. So, parehas lumaki at sabay na lumaki ang magkapatid. Si Jacob po ay isang homeboy. Homeboy. Sino dito ang homeboy? Lumaki po sa bahay. Nasa bahay lang. At lumaki sa pangangalaga ng kanyang ina. Si Esau naman po, kung homeboy si Jacob, si Esau naman po ay hunter. Mga ngaso. So, sa labas siya, palalabas kasi nangangaso. Laging naghahunting, yun po ang kanilang pagkakaiba. Isa pa pong description ng Biblia, si Esau po ay balbon. Balbon po si Esau, hairy pa. Hairy. Balbon. Buong katawan ni Esau ay balbon. At ito naman si Jacob ay flawless. Flawless. Makinis. So, yan ang katangian ng dalawa. Isang araw si Esau ay dumating galing sa pangangaso. So, nangaso si Esau
pagod na pagod sa kanyang maghapong paghahanting. At ito naman si Jacob, nadatnan niya, ito ay nagluto ng lentil soup. Ano ba yung lentil soup? Sinabawang pulang patani. Yun, kasi siyempre siguro nasa bahay na siya, mahilig siya magluto. Ano pa naman gagawin niya? Kasama niya ang nanay na nagluluto, so nagluto siya magluto. At ito naman si Esau, dahil gutom na gutom, at gusto niya na kumain, ay humingi siya ibunso. Ang sabi niya, bigyan mo naman ako niyan niluluto mo. Ang sabi niya ako, oo ba? Oo ba? Walang problema. Oo ba? Sabi niya ako, pero sumumpa ka muna. Sumumpa ka muna na ako na ang panganay. Pwede pala yan, no? Sumumpa ka na ako na ang panganay. Parang kami lang ni manay. Sumumpa ka na ako na ang panganay. So, ako na ang panganay. Yung birth right. So, gaano po ba kahalaga yun? Gaano ba kahalaga ang birthright? Bakit pinagtatalunan ang birthright? Ang kultura po ng Israelita, ang panganay po ng lalaking anak, doble ang mana. Panganay na anak na lalaki, doble ang mana, kaya mahalaga yung birthright. Double inheritance. Mahalaga, kaya sabi ni Jacob, bibigyan kita nitong lentil soup, pero ibigay mo sa akin ang birthright. Ibig sabihin, yung double portion ng mana mapupunta kay Jacob. At dahil sa gutom ni Esau, pumayag. Kaya delikado po, mga asawa. Huwag niyong gugutumin ang inyong mga asawa. So, delikado po ang nagugutom. Ganyan. Nawawala yan sa sarili. Hindi nagiging matino ang pag-iisip. Sino dito ang mga nakaranas ng magutom na matindi? So, hindi nagiging matino ang pag-iisip, pati ang mga judgment niya ay nawawala. Sige, okay na kasi gutom na gutom. Kaya, huwag tayong magugutom ng matindi. Mga babae, mga asawa, huwag niyong gugutumin ang iyong mga asawa. Kailangan pagdating yan, meron ng pagkain. Kasi makaiwanan ka niyan o wala ang tamang judgment niyan. Yes? So, ayun po ang nangyari. Siguro kasi naisip ni Esau, ano naman ang pakinabang ko sa birthright kung ako'y gutom? Wala pang pakinabang yung birthright niya ngayon. Noong time na yon, wala pang pakinabang ang birthright ni Esau. Pero sa panahon, ang birthright niya ay mag-play. Later on pa. Later on pa. Buhay pa sila ako. Amen? So mag-play yun later on pa. So, ganun po ang tao pag nagugutom. Ang naiisip niya, yung ngayon. Kailangan makakain na ako. Yung ngayon lang. At hindi po yung bukas o sa mga susunod na araw. So, to cut the long story short, pumayag po si Esau na ibenta ang kanyang birthright sa isang mangkok ng sinabawang pulang patani. And the rest is history. Amen? Sabi ko, hindi ko bubuhay, di ba? Yun po ay mababasa niyo sa Genesis 25. Pagdating po sa 27, yun na yun po actual na pagkuha ng inheritance na dapat ay makuha ni Esau na kuha po
ni Jacob dahil sa panloloko. Amen? Bakit nangyari yun? Dahil po may konsentidorang nanay. Oh, nanay, kayo na naman pinatatamahan. May konsentidorang nanay, kaya mga nanay, huwag magkonsente. Amen? Huwag magkonsente. Konsentidorang nanay. So, hindi po naging maganda sa panlasa ni Esau ang pangyayari ito at gusto niyang patayin ang kanyang kapatid na si Jacob. Naintindihan niyo yun? Galit na galit siya. Siguro nahimas-masan na siya. Nagalit siya at gusto niyang patayin si Jacob. Kaya naman, si Jacob ay pinatakas ng konsentidorang nanay. Talaga naman itong mga nanay na ito. Konsentidora talaga. Amen? Pinatakas ni Rebecca. Si Rebecca po ang asawa ni Jacob. At napunta po siya doon sa lugar ng kanyang tiyuhin na si Laban. Si Laban po ay kapatid ni Rebecca. Kaya nung panahon na yun, si Esau ay lumipat ng partido. Nasa partido na siya ng Laban. Okay? Jacob's name okay, pakibasa na po. God's grace did not bypass Jacob despite his flaws. Instead, it entered his life, directing his deceitful schemes to advance the covenant promise made to Abraham. So God's grace did not bypass Jacob despite his flaws. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya nga po biyaya eh. Instead, it entered his life, redirecting his deceitful schemes to advance the covenant promise made to Abraham. Tapat ang Diyos. Diba? Kanta natin kanina. He will never let me go because of his faithfulness. Bakit? Meron siyang covenant promise to Abraham. Mga kapatid, mali po ang ginawa ni Jacob. Tama po ba? Kasalanan po ang ginawa ni Jacob. Pero yung pong ginawa ni Jacob ay hindi po nilagpasan ng biyaya ng Diyos. In-accommodate ng biyaya ng Diyos ang kanyang kamalian, tinago ang kanyang kamalian at binigyan siya ng pagkakataon mula sa kamalian, makapounce back. Amen. Pinalabas sa atin dito ang nagkamali, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapounce back. Amen? Para sa kanyang next season. Tulad din ng istorya natin. Amen. Tulad din ng istorya natin. Marami ang nag-discourage sa atin dahil sa mga naging maling pasya natin sa nakaraan. May mga ginawa tayo sa nakaraan na hindi natin kontrolado pero nangyari. Amen. Pero hinayaan ang biyaya ng Diyos na tayo makabounce back. Bigyan ng pagkakataon. Ang iyong naranasan ay hindi mag-determine ng iyong hinaharap. Tandaan natin, magkamali man tayo, ang ating pong mga nakaraan ay hindi mag-determine ng ating hinaharap kung sa panahon na natagpuan tayo at tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang game changer po ay ang biyaya ng Diyos. Ang lahat ay magbabago kapag natagpuan na natin ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Panapakan po natin ang ating Panginoon. So, ang istorya po tulad nito, ang istorya nito ni Jacob ay hindi po isolated story. Hindi po ito nag-iisang istorya sa Biblia. Sa totoo lang po,
meron tayong mga isi-share. Patunay na hindi po isolated story itong iha ko. To prove to you from the scripture, bibigyan ko kayo ng mga example na kagaya ng storya ni Habakkuk na scattered in the entire scripture, proving that the grace is greater than our flaw. Mga kwento sa Biblia na magpapatunay na ang mga hindi magandang nakaraan sa ating mga buhay upang maitanim natin sa ating kaisipan, huwag tayong madi-discourage. Ganyan po ba? Hindi tayo perfecto. Huwag tayong madi-discourage kung nagkamali ka kahapon. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, nagkamali ka ba kahapon? Huwag kang ma-discourage. Maaari may pagkakataon ng pagkakamali mo sa kahapon. Ito ay maituwid ng biyaya ng Diyos upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos magkaroon ka ng magandang bukas. Can you say amen? Amen. Amen. That is exactly what happened to Jacob, and also that happens to many Bible characters scattered throughout the pages of the scripture. Number 1, think of David. Pakibasa na po. David committed adultery with Bathsheba, then murdered her husband Uriah. Yet he cried out in Psalm 51 for mercy and found grace that restored him. Okay, mababasa po natin yan sa 2 Samuel chapter 11 verses 2 to 17. David, who committed adultery with Bathsheba and then murdered her husband Uriah, yet he cried out in Psalm 51 for mercy and found grace that restored him. So, alam niyo po ba ang kwento? Paano nagkaroon ng adultery si David? So, yun. Hindi ko na po yan ikikwento. So, hindi po naging katapusan ang istorya ni David na siya po ay mahulog sa pakikiapid kay Bathsheba at pagpatay sa asawa nito, si Uriah. Saan po ba nakita ni David si Bathsheba? Nung siya po ay nagpapahinga, nandun siya sa mataas na lugar ng kanyang bahay at nakita niya si Bathsheba, naliligo. Kaya kayo mga lalaki, pag take off niyo, huwag kayong maligo sa mataas na bahagi ng bahay niyo, baka may makita kayo dyan maganda. And it resorted to killing his husband, Uriah. Ito po'y mali at ito po'y kasalanan, pero hindi po siya nanatili na nakalublog sa kasalanan, natagpuan siya ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi po perfecto si David. Hindi po perfecto si David. Siya po'y nagkasala at matinding kasalanan. Amen? Pero natagpuan siya ng biyaya ng Diyos. Kaparehas din po kay Jacob. Siya po'y nagkamali, siya po'y tumakbo, pero hindi niya natakasan ang biyaya ng Diyos. Amen? Hindi niya natakasan ang biyaya ng Diyos sapagkat hahabulin ka ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi talaga tayo ang humahabol. Ang biyaya ng Diyos ang humahabol sa atin. So, hinabol si Habakkuk doon po sa lugar ng kanyang tiyuhin. At ang lahat po, history na. Ang kanyang buhay ay tuluyan na bago, tulad din po ng istorya ni David, na bago ang buhay. Another example. Si Peter, mababasa natin sa Matthew 26, 69 to 76. Peter, who denied Christ 3 times, yet was given grace, reinstated, and empowered to proclaim the risen Savior, and became
the first evangelist of the book of Acts, and end up a great martyr for the faith. Mga kapatid, hindi po naging katapusan sa buhay ni Simon Peter nang siya'y matagpuan sa kanyang kahinaan, na matagpuan siya sa kanyang nerbiyos, na matagpuan siya sa kanyang takot, natagpuan sa kanyang self-preservation, sa gusto niyang iligtas ang kanyang sarili, ay naikaila niya ang kanyang Panginoon. Ang maganda po, hindi po siya hinilusgahan. Hindi po bumaba ang kidlat, hindi po bumaba ang kulog, hindi po bumaba ang parusa na galit ng Diyos. Hindi po. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. So manapat, natagpuan niya ang masaganang biyaya ng Diyos. Siya po'y napatawad. Amen. There's no great sin God cannot forgive. Walang matinding kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen. Matindi po ba yan? Kung kaibigan mo lang ipagkailan mo, kaibigan mo nagkamali at tinanong sa'yo, kaibigan mo ba yan? Ay naku, hindi Hindi ko yan kaibigan. Masakit ba sa kalooban ng kaibigan na ipagkailan? Yes. Pero hindi po siya hinusgahan ng Diyos. Siya po'y napatawad. Siya po'y ni-restore. Siya po'y ni-reinstate ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen? At ano po ang nangyari? Siya po'y naging matapat na alagad. Amen. Naging matapat na alagad ng Panginoon hanggang kamatayan. Ang sabi nga po ng tradisyon, nang si Pedro po papatayin at ipapako sa krus, hindi po niya sa mga magpapako sa kanya na ipako siya upside down. Amen? Dahil ang kanyang pakiramdam, hindi po siya karapat-dapat mamatay na parehas ng kamatayan ng kanyang Panginoon. So, paano po ba siya nakarating sa bahagi ng kanyang buhay hanggang sa dulo na siya'y naging matatak? Paano po? Anong nagpabago sa agos ng kwento ni Pedro? Anong nagpabago sa kanyang istorya? Walang iba po, kundi ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi kayang gawin ang biyaya ng Diyos. Amen? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong hindi kaya gawin ang biyaya ng Diyos sa buhay ng sino man sa atin. Kaya wala tayong gagawin kundi purihin ang Diyos na napakabuti sa ating mga buhay. Amen? Katulad din po ng istorya ni Jacob, merong pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago dahil walang di kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin another story. Saul of Tarsus, Acts 9, 1-19. Saul of Tarsus, a persecutor of the church, titinding mga pasakasalan ito mga tao ito na ibinibigay kong example sa inyo, encountered God's grace on the road to Damascus, was transformed and rose to become the apostle to the Gentiles. Yan po ang monumento ng biyaya ng Diyos. Monumento po yan ng biyaya ng Diyos. At marami pa pong mga kwento from the Word of God. Ng istorya po ni Jacob ay hindi isolated case. Hindi po ito nag-iisang kwento. Ito po ay mga kwento ng pagkakatulad, katulad ng kwento ni David, katulad ng kwento ni Pedro, katulad ng kwento ni Saul, na dating Saul of Tarsus. Ano po ang kaya gawin ng grasya sa kanila na bago ang kanilang mabuhay. Amen. Kagaya sa atin, kung tayo ay natagpuan ng masaganang biyaya ng Diyos na bago ang buhay natin. Amen po ba? Amen.
Amen po ba? So, bawat isa po sa atin maaaring nakagawa ng maling desisyon sa nakaraan. Payo ko lang po, huwag kayong panghinaan ng loob. Amen po ba? Huwag kayong panghinaan ng loob. Maaaring mga nagkukundi na sa inyo, mga tao sa paligid, maaaring kinukundi na kayo ng mismong pamilya mo dahil sa maling desisyon na nagawa mo. O maaaring sa pagkakamali mo dahil sa kahihiyan na idulot nito sa iyo o sa pamilya mo. Huwag panghinaan ng loob. Amen? Palagi nating lakasan ng ating mga loob. Amen. Sabihin mo tayo katabi, lakasan mo ang iyong loob. Ano man yung pinagdaanan mo. Amen? At tandaan mo, may planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Amen. Para pakatulatan ang ating Panginoon. Maaaring meron dyan sa inyong nakaupo na tahimik na nakikinig. Ilang mga katabi mo kung tahimik na nakikinig. Pero alam po niya na meron siyang nagawang pagkakamali kahapon. Ang totoo, bawat isa sa atin ay merong nagawang pagkakamali sa kahapon natin. Amen? Amen? Pero huwag mong hayaan na multuhin kayo ng inyong mga nakaraan. Amen? 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 Tanungin mo ako bakit? Dahil bibimot na ng Diyos ang iyong nakaraan. Amen? Bibimot na at meron siyang bagong ngayon at magandang bukas na nakalaan sa iyo. Amen? Dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? So in every one of this story na nabanggit si Peter, si Paul, si Jacob, grace did not wait for moral perfection. Hindi po hinintay ng biyaya ng Diyos na maging perfecto ka. Dahil walang perfecto, kahit si perfecto, hindi perfecto. Amen? Amen? But God, with His grace, met them in their darkest hour. Amen. Ang biyaya ng Diyos, tinatakbo tayo sa panahong madilim ang ating mga buhay at tayo may mga hindi magandang nakaraan. Tama po ba? Diyan po tayo. Maging si Jacob, si Pedro at si Paul, doon sila pinuntahan ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. So, hindi hinihintay ng Diyos na maging perfecto tayo. Dahil kahit kailan, hindi tayo magiging perfecto. Amen? Amen. Pakibasa po. Grace confronts our failures not to condemn but to transform. Like Jacob, we must own our brokenness and invite God's mercy to step into our flawed past and change it. Ganda. Grace confronts our failures not to condemn but to transform. Like Jacob, we must own our brokenness and invite God's mercy to step into our flawed past and change it. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. 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 Number 2. Grace meets you in a resting season. Amen? Dumarating sa iyo ang biyaya sa panahon ng pakikipagpuno. Meron tayong mga panahon na ng pakikipagpuno sa buhay,
mga wrestling season. Amen? Marami po tayong pakikipagpulong. Sa mga panahong ito, tinatatat po tayo ng biyaya ng Diyos. After years of running from his past and fearing his brother Esau, Jacob found himself alone by the Jabbok River when a man wrestled with him until daybreak. Mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 32, verses 24 to 26. So, hayaan niyo bigyan ko kayo ng background ng istorya. Dahil maganda po ang pagkuha ng birthright and the double portion of inheritance, nagaling po si Esau at gusto niya patayin ang kanyang kapatid na si Jacob. Tumaka si Jacob, sa tulong ng kanyang ina, at lumipas ang napakahabang panahon. Ang sabi po ng mga scholar, ito po ay sa pagitan ng 50 to 70 years. So napakatagal na po. Ganun po katagal, lumipas. At sa mga panahon po ito, gusto pong bumalik ni Jacob kung saan po siya lumaki. Bumalik sa lupain ng kanyang pinanggalingan. Pero po siya ay pantulog. Siya po ay natatakot sapagkat naisip niya galit na galit ang kanyang kapatid na si Esau. At siya po ay papatayin. Dahil po sa ginawa niya, panluloko at pagnakaw ng kanyang mana. At sa tagpong ito po, makikita natin na si Jacob po ay magsisimula ng bumalik papunta sa kanyang kapatid. Pero bago po nangyari yun, nagkaroon po siya ng experience na nagpabago ng kanyang buhay. So, bibigyan talaga tayo ng Diyos ng experience bago baguhin ang mga buhay natin. Genesis 32, 24 to 25. So, Jacob was left alone. Nangyari po itong mag-isa si Jacob. And a man wrestled with him till daybreak. Mag-uumaga na. Pagpulo siya. When the man saw that he could not overpower him, kung makita ng lalaki na hindi niya kayang talunin si Jacob, he touched the socket of Jacob's hip sa may balakang, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Verse 26, then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go." Yung pagsabi niya, "I will not let you go," hindi kita pakakawalan. It is an act of desperation. Desperado na dito si Jacob. "I will not let you go unless you bless me." Naintindihan po ni Jacob that the blessing of God makes the difference. Amen. The blessing of God makes the difference. Unless you bless me, I will be dead. Yun ang nasa isip niya ako. Unless you bless me, I will be dead because my brother will kill me. Unless you bless me, the double portion I got from my brother would mean nothing. Bali wala yung mana na yun kung hindi mo ako pagpapalain. Amen? It would mean nothing at all. Kaya sabi niya, "I will not let you go unless you bless me. I need your touch. I need your blessing." Ano ito? Act of desperation.
Miracles happen when you reach the point of desperation. Amen. Sa punto na ikaw ay desperado na, miracles happen. Natatandaan niyo po ba ang istorya ng babaeng 12 years inaagasan ng dugo? Ano ang sabi niya? Unless I touch the hem of Jesus' clothes, I will be healed. Hanggat hindi ko na hahawakan ng laylayan ng damit ng Panginoon, hindi ako gagaling. At out of desperation, nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon at siya ay gumaling. Amen? Siya po ay gumaling out of desperation. Nahawakan niya ang damit. She got up. So, napaka-importante po. Naalala niyo po ba ang kwento ni Bartimeus? Sinong nakakaalala ng kwento ni Bartimeus? Meron po ba sa kanyang way papunta sa Jericho? He shouted, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero sabi ng mga tao sa paligid, tumigil ka, stop. Ang ingay-ingay mo. Pero ang sabi ng Biblia, he shouted all the more out of desperation. Amen. Dahil alam niya na mahawakan lamang siya ni Jesus, siya ay kakaling. At nakuha niya ang attention ni Jesus, and the rest is history. He was healed perfectly. Mga kapatid, napakahalaga ng desperation. Out of that desperation act, you can cry for mercy. You cry for grace. Lord, unless you do a miracle, I will die. So I speak miracles in my life. So unless you touch me, unless you bless this, kung ano mang bagay na yan, okay po. Amen. So, alam niya ako na bilang na ang kanyang mga araw sa galit na meron ang kanyang kapatid na isisaw sa kanya. Only time will tell, pag nagpalagpo ang mga ito, alam niya ako that he would be killed by his own brother, kaya ang sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Sa pagbabasa ko po nito, nabasa ko. Gusto ko lang pong ma-mention sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon. Nang sila po ay magtagpo na, itong si Jacob ay kung pwede lang magpatira pa, yumuhod na napakababa sa kanyang kuya. Amen. Tanggap niya, nagkamali siya at gumalaw ang biyaya ng Diyos sa papakababa ni Jacob sa kanyang kuya dahil alam niya nagkamali siya, naging smooth ang kanilang pagtatagpo, tinatawag siya ni Isa. Amen? 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 So, napakaganda po. Kaya naman, sabi nga, di ba, before we were created, alam na ng Diyos ang tatahakin natin at nakita na ito ng Diyos na anumang kasamaan ang nagawa niya ako, dadating siya sa punto, niloko niya man ang kuya niya, dadating sa punto, magpapakumbaba siya sa kuya niya. Amen? And the rest is history. Naghiwalay ang magkapatid na ito na walang sama ng loob. Inayaan ni Esau ang kanyang kapatid. So, I will not let you go unless you bless me. At napakadakila ng biyaya ng Diyos sa ginawa sa buhay ni Jacob. In that all-night struggle, marked by pain, persistence, and an unyielding grit, hawak-hawak niya yung man whom he wrestled with. Jacob discovered that God's grace often meets us not in comfort, but in the heart of our fiercest wrestling. Pinakamatinding
pakikipagbulong. Diyan tayo matatagpuan ng biyaya ng Diyos. I would die. Sabi niya, I need you more than ever. So mga kapatid, ito po yung damdamin na pinapahiwatig sa atin ng istorya na ito. Pero hindi po yan kwento lang sa Biblia. Ito po yung istoryang kalat sa Biblia. Hindi lang po si Jacob ang nagkaroon ng wrestling moment, wrestling period, nagkaroon ng pakikipagpuno sa anumang bagay sa kanyang hinaharap. So another istorya, the same pattern happened with Moses. Moses, who wrestled with feelings of inadequacy before the burning bush, until God's enabling grace equipped him for great leadership. Sa Exodus 3:4 po yan, at ang kwento ni Moses po ay matatagpuan natin sa Exodus chapters 3-4. So siya po yung nakipagbulong si Moses po sa sarili niyang kahinaan. Feeling of inadequacy. Sabi ng Panginoon sa kanya, I will send you to Pharaoh to take my people go. Gagamitin siya ng Diyos para ang mga Israelita ay lumaya sa kalupitan ng mga Egyptio. Ang sabi ni Moses, not me, Lord. Wag ako, Lord. Wag ako. Hindi ako. Wag muna. Mahina akong magsalita. Meron akong problema sa pagsasalita. Meron akong speech impediment. Wag ako. Ganun po tayo. Marami tayong kinakatwiran sa Panginoon pag tinatawag tayo ng Panginoon. Yan po yung mga pakikipagpuno. Nakikipagpuno tayo sa Panginoon. Wag mong na, Lord. Hindi pa nga natutupad ang aking pangarap. Bata pa ako, Lord. Bata pa ako, Lord. Wag mo na, Lord. Iba ang iniisip ko. Iba ang pangarap ko. Wala akong kasayanan. Ako pinakamahina sa aming magkakapatid. I am the least. Sila na lang. Kasi magagaling sila. Average lang ako. Kaya wag ako, Lord. Di ba ganyan din yung feeling ni Gideon nung siya'y tinatawag? Pinakamahina ang lahi ko, Lord. Ganyan din si Moses. Ang sabi, wag ako. Anong sabi ng Panginoon? Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Amen? Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang nagpapasalita ng bibig ng tao? Hindi ba ang Panginoon? Dahil ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay, walang hindi magagawa ang Panginoon. Pag tinawag ka niya, mayroong biyayang ilalaan sa iyo ang Panginoon. Amen? Para magawa mo ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Amen. Palaging may nakalaang biyaya ang Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Naalala ko nung ako sinabihan na magpastor, nakipagbulot din ako. Sabi ko, hindi ako. Wala na, mahina na ang memorya ko. Kung noon pa sanang bata pa ako, kahit mo ipamemorya mo sa akin, kahit ilang pahina yan ng libro, nimemoryahin ko yan. Pero ngayon, Lord, ilang taon na ako. I was 52 yata ng time na yun. Nakipagpuno ako sa ito. Hindi siya know that me. Maghanap ka ng pastor na magpapastor sa bagong silang, pero hindi ako. Matagal na pakikipagpuno. And now, napatunayan ko na ang Diyos ang magpupuno ng iyong kakulangan. Kahit pa isang linggo kang mag-aral, siya talaga ang gagawa. Siya ang gagawa ng paraan. Ginawa niya para na magkaroon tayo ng church. Amen? Not in my wildest dream. So, think of
David sa Psalms 13. David who poured out how long prayers in Psalms 13, only to end up praising God and trusting His unfailing love. So dumarating tayo sa panahon na parang naiinip tayo. Kapatid, naiinip ka na ba? Tinatanong ko kayo, naiinip na ba kayo? Sa mga season ng buhay natin, sa mga panahon, naiinip tayo, gaano katagal, Lord, ang promotion ko sa trabaho. Kailan ba ako, Lord, gaano pa makatagal ako ay aasenso? May ganyan po ba? How long, Lord, na magkakaroon ako ng sariling bahay? Amen? Kailan ako, how long pa ba, Lord, magkakaroon ako ng bagong sasakyan? Lord, hanggang kailan? So, si David, katulad natin, he poured out how long prayers in Psalms 13. Basahin po natin. Psalms 13, verse 1 and 2. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Hanggang kailan magbabalik-balik ang bombay na ito sa bahay ko? Hanggang kailan itong tao na ito titigil na ako'y paringgan sa FB? Hanggang kailan ko pagtitiisan ang mga taong nakapaligid sa akin na ang nakikita lang lagi ay ang aking kamalian. Samantalang naging mabuti naman ako sa kanila. Pero ngayon, lumipas na yung mga yun at ang nakikita na lang at binabantayan ang mga pagkakamali maaaring magawa ko. Relate much? Hanggang kailan, Lord, pagtitiisan ko ang sitwasyon ito ng buhay ko. Verse 3 and 4, look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. Matindi? And my enemy will say, I have overcome them, and my foes will rejoice when I fall. Hanggang kailan, Lord? Dahil pag napalitaan ng aking mga kaaway, ng aking mga kagalit, naku, Lord. Pag napalitaan nila ito, magsiselebrate sila, magdiriwang sila. Amen. Pag napalitaan nila ang nangyari sa marriage ko, pag napalitaan nila ang nangyari sa family ko, pag napalitaan nila ang nangyari sa business ko, pag napalitaan nila ang nangyari sa career ko, ang tawag ko dyan, hanggang kailan, Lord. Wrestling match. Mga pakikipagpuno sa buhay na lahat tayo ay dumadaan sa mga ganitong pakikibuno. Pero tingnan natin ang verses 5 to 6. Napakaganda dahil ang salmista tinapos niya pakikipagbuno ang kanyang struggle with how long. So tingnan natin, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Anong sinasabi ko sa atin ng mga versikulo na ito?
sa Psalms 13, sinasabi ko sa akin, it's okay to ask how long. Amen? Okay lang, anak. Tanungin mo ako hanggang kailan. As long as you end up singing to the Lord and trusting His unfailing love. Okay lang magtanong. Okay lang magtanong. Hindi po nagagalit si Lord. Amen? Hindi po nagagalit si Lord. Hindi po siya ang tatay mo na pag sinabihan mo, kailan ako maghihintay na bigyan mo ako ng allowance, galit na yan. Hindi ka makapagkita. Pero si Lord, hindi po nagagalit. Na ibinubuhos mo ang iyong emosyon, basta ang halaga. Tapusin mo ang iyong pagtatanong na pupuri ka pa rin sa Panginoon, nagtitiwala ka pa rin sa pag-ibig ng Diyos. So, it's okay. It's okay. It's not a rebellion. Hindi ka nagre-rebelde. It is just an act of being natural. It is just an act of nagpapakatotoo ka lamang. Amen? So, hindi ako nagpapanggap, nagpapakatotoo lang ako dahil ito yung nararamdaman ko. Kasi pwede tayo mag-pour out ng lahat ng nararamdaman natin, Lord. Amen? So, ito, Lord, ang nararamdaman ko. Nagtatanong lang po talaga ako, pero hindi po ako nagagalit. I have nothing against you, Lord. Nagtatanong lang ako, hindi ako nagre-rebelde. Amen? Ipinu-pour out ko lang ang puso ko, how long? Amen? How long will I wait, Lord? So, it's okay. Kung amabot ka sa punto na yan, don't condemn yourself. It's a natural feeling. And let me assure you, God understands. Amen? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan ka ng Diyos. As long as you end of the how long you would keep serving the Lord, you would keep loving the Lord, you would keep trusting the Lord. Amen? So, naiintindihan tayo ng ating Panginoon, naiintindihan niya ang ating mga saluubin, magpakatotoo tayo sa Kanya, i-pour out natin ang ating mga saluubin. Amen? Alam niya na ang ating mga paa ay yari sa luwan. Amen? At ang damdamin natin bilang tao ay hindi perfecto. Amen? We ask that question, how long? Ganun din po. Ganun din po ang dinaan ng mga great men of God. And yet, it is wonderful to think that grace is greater than how long. Amen? Grace is even longer than your how long. Amen? So, napanggit natin si Pablo. Ang sabi niya, with his thorn in the flesh, 2 Corinthians 12:9, Paul was free to remove his thorn in the flesh, met with the grace. My grace is sufficient, for my power is made perfect in weakness. So 2 Corinthians 12:9. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Yan po idinadaan niyang struggle, yung kanyang wrestling match, the thorn in the flesh, yung kung tinig sa laman. At alam natin yung tinig sa laman ni Pablo ay hindi po sakit. Ang sabi ng ibang nagtuturo, pisak daw ang mata ni Paul, hindi po. Ang thorn in the flesh ni Pablo po ay yung mga persecution na naranasan niya habang isinusulong niya ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Yung kanyang pakikipagbuno, sa halip na magrebelde, sa halip na tumigil, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang biyaya ko'y sapat. At kung pagmasdan natin ang buhay ni Apostol Pablo, yung mga pinagdaanan po niyang tinig sa laman, ay hindi po nagpabagal sa kanya, hindi po nagpahina, hindi po nagpatigil sa kanya,
sapagkat yun po'y opportunity na lalo siyang sumandan sa biyaya ng Diyos. At marami po siyang nagawa. Amen? Sa gitna ng piling sa laman, kung minsan po hindi inaalis ng Diyos ang piling sa laman. Amen? Hindi inaalis minsan ng Diyos ang piling sa laman, pero tandaan, hindi kanya pinapabayaan at wala siyang intensyon pabayaan ka. Amen? Amen? Amen. Hindi niya intensyon pabayaan ka ng grasya na habang nariyan ang tinig sa laman, ang mga challenges, ang mga struggles, hindi ka papabayaan para makayanan mo ang mga bagay na ito, ang mga pakikipagbulo sa buhay dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, ang mga kwento pong nabanggit ay nagpapakita lang sa atin na ang mga tao ito po'y katulad din natin. Amen. Yung mga kwentong nabanggit natin, si Paul, si Peter, si Moses, si David, ay katulad po natin na may pakikipagpuno sa buhay. Pero hindi po sila pinabayaan ng biyaya ng Diyos. Sinalubong sila ng biyaya ng Diyos sa gitna ng mga pakikipagpuno at naranasan nila ang mga ito'y, pakinggan niyo po, paghahanda lamang at magpapalakas sa magandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Can you say amen? Amen. Pakipalakpakan po natin. So, 3 things when grace finds you from the story of Jacob. Number 3, grace meets you in a resting season. And number 3, next week. For the meantime, ang ating pong idea ay In Christ, my next season is coming. Amen. Para po natin ang ating